Samantala, puntahan natin ang Veterans Memorial Medical Center. Alamin natin ang sitwasyon doon. RH5, Val Gonzales. Kami Val! Hanggang sa mga oras na ito, Jerry at Anthony ay nananatili pa rin dito sa Veterans Memorial Medical Center si Attorney Zulieca Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Makikita dito sa aking likuran na Jerry at Anthony ang ilang mga security personnel na nakatalaga rito. At kanina, may mga doktor din na lumabas at ilan sa mga security personnel ni Attorney Lopez na mula sa Office of the Vice President. Batay dun sa mga nakuha nating mga impormasyon, Jerry at Anthony, itong si Senador Bato de la Rosa ang ngayon ay kasama ni Attorney Lopez dito sa isang hospital room ng VMMC. Kabilang dun sa mga nagpunta rito kagabi na bumisita kay Lopez ay itong si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at Senador Bongo. Pero naguyan itong dalawang ito kaninang madaling araw. Itong si Senador Bongo ay umalis na rito. At kahapon ng hapon. So si Senator Bato ang ang pumalit sa bantayan. sa magdamag na bantayan diyan. Correct, oo. Si Senador Bato ang tanging naiwan na kasama nitong si Attorney Lopez. At kagabi nga ay at hanggang kaninang madaling araw ay umalis na itong si Senador Bongo at maging itong si Congressman Rodante Marcoleta. At kapon ng hapon, Jerry Anthony, yan ay lumabas na rin sa social media yung pagtungo naman dito ni Senador Amy Marcos. At sa panayam ng media kagabi dito kay Senador de la Rosa na wala pa silang mga impormasyon kung dadalo itong si Lopez ngayong araw sa pagdinig ng Kamara. Ngayong araw na rin kasi, Jerry Anthony, yung huling araw na ipinataw ng Kamara na contempt order laban dito kay Lopez. Teka muna, Val. Bali siya ba nasa custody niya ng Senado? O nila Senators Bato at Bongo? Di ba siya ay nasa custody ng Kongreso? Sinong taga-Congress ang andyan? Wala tayong impormasyon kung may mga tao sa Congress dito, pero may mga staff ng Sergeant at nagpunta rin dito kahapon yun. Pero nagpunta lang. Pero ngayon wala sila diyan? Hindi ko alam kung itong mga security personnel na nandito ay galing sa House Sergeant at Arms. Nasa bababa o nasa taas? Nasa taas yung... sa Sergeant at Arms yan. Taas. Kay General Nap taas yan. Batay doon sa mga impormasyon na nakuha natin mula kay Senador de la Rosa, hindi pa nila batid kung babalik ngayong umaga itong si Vice President Sara Duterte para magbantay dito kay Attorney Lopez. Wala pang pahayag ngayon ang kampo ni Lopez kung anong susunod nila na magiging akbang. Ngayong umaga na rin maglalabas sa Jerry Anthony itong Veterans Memorial Medical Center ng medical bulletin nitong si Attorney Lopez at baka posibleng itong gamiting basihan ng kanyang kampo kung ano yung kanilang susunod na bang kung dadalo ba doon sa pagdinig ng Kamara itong si Attorney Lopez. Pero pagtitiyak nitong si Senador Bato de la Rosa, Jerry Anthony, nasa maayos ang health condition nitong si Attorney ang Lopez. sabi kanina ni Congressman Joel Chua, doktor ang makapagsasabi kung hindi pwedeng dumalo si Attorney Laika Lopez. Kung physically fit siya, walang problema sa kanyang kalusugan, bibit-bitin siya. Dahil siya ay under sa custody ng Kongreso. Ang tanong lang kung sasama ba si Senator Bato? Maganda nga sumama na si Senator Bato. Oo nga, no. At hearing naman daw yung Quadcom. Pakitanong na kay Senator Bato mamaya, Val, kung siya ba isasama sa Congress. Maganda nga yun, Jerry at Anthony, dahil sa nagiging kalmado itong si Attorney Lopez kapag alam niyang meron siyang mga kasama gaya ni Attorney ni Senador Bato at itong si Vice President Sara Duterte. Kaya mas mabuti siguro kung sumama na rin si Senador Bato doon sa Val, matanungan natin, ito bang si Attorney Zulieca may pamilya?
Ang binabanggit lang lagi doon sa mga panayam kay Vice President Sara Duterte ay yung kanyang nanay. Pero Yung wala ba itong asawa, mga anak, wala? Walang impormasyon na gano'n na Jerry. Ang pinagbabasihan ko lang yung binabanggit nitong ni Vice President Sara Duterte. At mukhang darating yata, parang may nabanggit na gano'n doon sa Yung, isa sa mga vlog niya ni Vice President Sara Duterte na darating yung nanay Yung nitong si nanay. Atty. Lopez. Kasi ito ay siya ay naka-detain sa house since Thursday. Oo. Actually, kwampe, no? Wednesday pa kung batsero ng gabi, no? Wednesday, tama. Thursday. Ilang araw na mula nun. At saka ang dapat talaga dyan, immediate family. Yung immediate family. Pero para bagang ang pamilya na lang, ang pamilya niya ay si VP Sara. Parang gano'n, ano? Si VP Sara nga, may mga anak, hindi na naasikaso. Siya naasikaso, eh. Kaya, pati kaya nga yun, Jerry at Anthony, pati nga yung birthday nung anak ni Senator Bato, mukhang hindi nadaluhan ni Senator Bato. tingnan mo na yan. Tinan mo na. Tingnan mo na yan. So napaka-importante talaga nitong si Attorney Zulaika. Kumbaga mga kaibigang malalapit talaga siguro siya. Sila. Correct. Dahil mukhang, di ba't nabanggit din na nagpapanik attack nitong si Atty. Lopez. Kaya naman kailangan niya ng kalinga ng mismong kanyang boss, ang Vice President, at ilan pang mga kaibigan. Kaya yun naman ang kanilang ginawa. Mula pa kahapon hanggang kagabi ay punta rito yung ilan sa mga malalapit nitong mga kaibigan. May nagtatanong lang dito, si Atty. Zulaika Lopez ba nagpapanik attack? O yung mga nakapaligid sa kanya nagpapanik? Siya raw. Atty. Lopez. Baka pwede i-check na rin ng doktor yung mga nagbabantay sa kanya. Baka sila nagpapanik. Dahil isa dun sa kanyang ayaw ay yung dadalhin siya dun sa isang regular na kulungan, kaya yun yung medyo ayaw niya at yun yung medyo ikinababahala niya. Kaya siya ngayon ay nandito sa isang hospital dito sa Veterans Memorial Medical Center. Pagpasok mo pa lamang dito ay nakabantay yung mga tauhan ng Quezon City Police District dito sa may pinaka-entrada mismo. Habang dito naman sa loob ay ang security personnel na galing naman sa Office of the Vice President ang siyang namamahala sa seguridad ni Atty. Lopez. Siyan pa rin ang pinakauling kaganapan mula rito sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val!